Ito ang pahayag ni Jesus sa kanyang pakipag-ugnayan sa Ama, no? Na ang karangalan na ibinahayag ay higit na makita sa mga taong sumusunod sa kanyang panawagan at mga taong nakinig sa kanyang pangarap. Hindi lamang nakinig, ngunit isinabuhay yung bahagi ng pagkilos na ito na ginampanan lalong-lalo na ng mga alagad. Kaya nga bahagi yun ng pagkilos, ngayon ang pinagdiriwang natin, si San Matias. Sabi nga natin, kapatid ni Judas. Lurusin, sila ay dalawang nag-qualify, no? May qualifying factors para makapatid ni Judas, no? Ano yun? Yung kasama ni Jesus mula nung kanyang public ministry hanggang sa muling pagkabuhay, no? So bahagi ho. So at least itong panahon na yun. At kung tutusin po, ito lamang ay span of 3 years. Kailangan ay kasama ni Jesus araw-araw, for the span of 3 years. Kasi yung public ministry ni Jesus at saka yung kanyang muling ang pagkabuhay ay umabot lamang na hanggang 3 taon. So bahagi yun, maiksi lamang kung tutusin. Kailangan ay intense. Kasi yun ang ugnayan, ang Panginoon at ang guro at ang mga disipulo. So, sama-sama sila. Kung nasaan si Jesus, na andun din yung mga alagad at ang mga sumusunod sa Kanya. Kaya bahagi yun na kung saan ay ibinahayag ni Jesus na rin, nakikilala nila ako, na ako ay galing sa Ama. Kaya din po, ito rin yung patuloy na ginampanan ng mga alagad. Narinig natin sa unang pagbasa yung pahayag ni San Pablo, na sa kanyang pangangaral, mula nang sabi niya ay tumapak siya sa Asia. Hindi ho yung Asia na iniisip natin ngayon. Kasi yung Asia na iniisip natin ngayon ay iba yung tinatawag natin niyang Asia. Baka sabihin ng iba pumunta na ang mga apostoles dito sa Asia. Ang tinatawag nito ay Asia Minor. Ano yun? Yung mga lugar na along the way ng Greece at saka ng Turkey. Doon banda. So yun yung mga pinangaralan ng ating apostoles na si San Pablo. Para alin? Pagpatuloy yung pagpapahayag ni Jesus. At yung paanyaya na naging tema rin po natin noong nakaraang linggo. Ano yun? Ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Kaya bahagi ho ng pagkilos. Sa mga pagninilay natin ng mga nakalipas na mga araw, ay nakita natin kung paano nawa makatugon tayo sa panawagan ni Jesus bilang muling nabuhay, sa pamagitan ng alin? Sa pamagitan ng buhay na makita sa atin sa pang-araw-araw nating pagkilos. Anong sabi nga? Buhay na saksi. Ang mga santo, kasama ni San Isidro, sabi nga natin ay mga buhay na saksi ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa pamagitan ng mga halimbawa na ipinamanik sa kanila, lalong-lalo na sa mga pagninilay natin itong nakalipas na siyam na araw. Katulad halimbawa ho ng pangunguna ng panalangin ni
San Isidro. So, yun ang kanyang unang binibigyan ng diin, pagdiriwang ng banal na misa, no? Every early morning, no? Kahit na maliit siya sa kanyang pagtatrabaho. So, bahagi ho. Kaya kuminsan makita natin na alin, kuminsan ginagawa natin ay kapag hindi tayo nakakasimba, ano? Ang ginagawa natin ay ginagawa natin dahilan, ano? Ang marami nating ginagawa kaya hindi tayo nakatutugon sa panawagan ni Jesus. Kaysa ni Isidro baliktad, ano? Ay hindi na baling maliit siya sa kanyang trabaho, wag lang siyang hindi makasisimba. Ano? So, yun yung isang mga halimbawa. Hindi naman sapagkat tinuturuan tayo na gawin ninyong dahilan, ano? Yung pagsimba para hindi kayo maging mabuting manggagawa. Ano? Hindi kaya bilang hindi mabubuting magsasaka. Ano? Pero ano yung kinikila? Yung pag-uuna sa Diyos. Ano pa? Yung tulad ng ipinahayag natin, ano nakikita na ni San Isidro? Anghel, no? Hindi demonyo. No? So, yun ang bahagi yun ng pagkilos, na bahagi rin ng ating pag-inilay ng mga nakalipas na araw. Yung panyaya na ipinapahayag ng Poong Mikapal, na nawa po ay lalong lumalim yung ating pagkakilala kay Jesus. Lalong-lalo na sa pamagitan ng pagsasabuhay, no? Ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, no? At sabi nga natin ay tayo ay maging mga himala ng Diyos, no? Sa gitna natin, sa maliliit na pamamaraan, katulad na ng halimbawa yung binigay natin nung kahapon, no? Yung hindi kagaganti, no? Sa ibang tao. Baka kapag ginawan ka ng masama, yun ay isang bahagi yun na kung saan ay hindi naman nakagagawa ka ng napakalaking kababalagan, no? Pero yun mismo ay isang kababalagan, no? Himalayo ng Diyos, eh. At yun ay magagawa lamang gawa ng alin? Sa tulong at awa ng Diyos. Kaya hilingin po natin sa harapan ng Poong Mikapal, no? Na tulad ng panyaya na pagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Pero anong sabi niya ngayon sa Ebanghelyo na ito? No? Nasa sanlibutan pa sila. So tayo po, bagamat ang tagumpay ay assure, siguradong magtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan, pero kinakailangan na ipakita pa rin natin sa pang-araw-araw nating pagkilos sapagkat narito pa rin tayo sa sandaigdig na ito. Kinakailangan natin ipagpatuloy yung laban, higit sa lahat laban sa kasamaan. Maging bahagi yun ng pagkilos natin. At yun ay nagsisimula mismo sa ating sarili. No? So, si San Isidro, hindi naman niya nangaral. No? Hindi naman niya kumuha ng mikropono at nagpahayag. Siya na ipinakita, simple, sa pamagitan ng kanyang pagiging isang magsasaka. Ano? So, ang bawat buhay natin sa daigdig na ito ay bahagi yun ng pagkilos na kung sutingin po natin ay pwedeng maging daan ng pagkilos ng Diyos. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon natin, hayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kinakailangan tayong maging bukas sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Nasabihin natin na alin, sabi nga ay tulad ni Maria, let it be done unto me.
mangyari nawa sang-ayon sa iyong tinurang. At hayaan natin yun yung term na kung gamitin tayo ng Diyos na makita yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin nang sa ganon maging buhay na pagkilala ng tao na magiging maliwanag sa kanila na nakikita nila yung pagkilos ng Diyos. Hindi yung pamantayan ng tao, no? Ngunit yung pamantayan ng Diyos. Bahagi ho, no? So, kaya yun ang palagi nating hilingin sa harapan ng Poong May Kapal. Hayaan niyang dumaloy sa atin ang Espiritu ng pagliligtas ng ating Diyos. At katulad ni San Isidro Labrador, sa pamamaraan natin, sa simpleng pamamaraan ng buhay natin, ay magiging maliwanag na alin, nandito. No? Pero ibig sabihin, sino yung dapat na unang magiging konbinsido? No? Hindi gagawin natin para i-convince natin yung ibang tao. No? Anong kinakailangan? Kinakailangan i-convince natin muna yung ating sarili. No? Na tayo ay alin? Ginagamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang pagliligtas sa sarili nating pagkilos sa daigdig na ito. No? Nararamdaman niyo bang inililigtas ka ng Diyos? No? Inililigtas ako ng Diyos sa mga pamamaraan na naging bahagi ng aking pang-araw-araw na pamumuhay. Kung tayo ay nagtitiwala na tayo ay nililigtas ng Diyos, sigurado yan, no? Yan ay parang liwanag na tatanglaw sa paligid at sa mga taong kahalubilo natin.